Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Faith, isang pag-aaral sa devotional life. Paano magmalaki gaya ng isang Israelita? Mga pagninilay sa aklat ni Josue. Ang mga aral ko noong bata pa tungkol sa masamang dulot ng pagmamalaki ay nanatili sa aking isipan. Habang natutunan ko ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagiging mahinhin, natakot akong ituring na mapagmataas. Kapag ipinapakilala ang aking sarili sa pakikipagpanayam sa trabaho, nahihiya akong banggitin ang aking mga tagumpay. Lalo akong naging maingat kapag pinag-uusapan ang aking pananampalataya o ibinabahagi ang tungkol sa Diyos sa iba. Ayaw kong makasakit ng kanilang paniniwala. Ayaw kong magmukhang Kristiyanong akala ay alam na ang lahat ng bagay. Ngunit nang basahin ko ang aklat ni Josue, nalaman kong mali ang aking labis na pag-iingat. Sa aklat ni Josue ay matatagpuan ang ilan sa pinakamalalakas na pampalakas loob sa kasaysayan. Ang paulit-ulit na utos ng Diyos kay Josue na, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Josue Kapitulo 1 versikulo 6, 7, 9, ay nagpapakita kung gaano katikot ang mga Israelita na sa wakas ay papasok at sasakupan na ang lupang pangako. Ang mga especially iyaring Israelita ay nagsabi ng may pagtitiwala, tunay na ibinigay ng Panginoon ang buong lupain sa ating mga kamay, at ang lahat ng nananahan sa lupain ay nanglulupepe dahil sa takot sa atin. 24 minuto pasado alas 2. Bagamat haharapin ng mga Israelita ang mahirap na labanan sa bawat lungsod, hindi nila inakala na maaari silang mabaigo. Tumaas ang kanilang katiyakan, na minsan ay tila halos pagmamataas na. Ngunit ang kanilang pagmamalaki ay nasa tamang lugar. Hindi sila nagmalaki dahil sa kanilang sariling galing sa pakikidigma o lakas, kundi dahil sa kanilang Diyos. Ang pagpapaalala sa isa't isa ng mga ginawa ng Diyos noong paglaya mula sa Ehipto ay nagpatibay sa kanila na ipaglalaban pa rin sila ng Diyos ngayon. Ang pagpapahayag ng mga Israelita tungkol sa Diyos na nagligtas, nagtaguyod, at makikipaglaban para sa kanila ay kumalat sa buong lupang pangako at naging daan sa kanilang tagumpay. Nang marinig ng kanilang mga kaaway ang mga dakilang gawa ng Diyos, nang lupaypay ang kanilang puso, at wala nang natira sa kanilang lakas ng loob. 5:1. Maging ang mga hentil o hindi Israelita ay nagsimulang ipahayag ang kapangyarihan ni Yahweh. Sinabi ni Rahab sa mga especially iya, narinig namin kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig ng dagat na pula sa harapan ninyo noong lumabas kayo sa Ehipto. Nang marinig namin ito, nang lupaypay ang aming puso, at wala ng lakas ng loob ang sinuman sa amin dahil sa inyo. Ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang ang Diyos sa itaas ng langit at sa ibaba ng lupa. Alas 2:11. Ang mga ganyang pahayag mula sa bibig ng mga hindi Israelita ang nagbigay daan kay Josue upang sabihin, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ang Panginoon ng mga kababalaghan sa inyong gitna. 3:5. Hindi naramdaman ng mga Israelita ang takot na katulad ng sa akin na baka makasakit ng damdamin ng iba kapag pinag-uusapan ang Diyos. Hindi sila natakot na magsalita ng may pagtitiwala kung ito ay para parangalan ang pangalan ni Yahweh. Naway tayo rin, gaya ng mga Israelita, ay huwag matakot na sabihin ng buong tapang ang mga ginawa ng Diyos para sa atin. Naway gaya nila ay maghintay tayo ng may pag-asa na gagawa ang Panginoon ng mga kababalaghan sa ating gitna. At naway makita rin natin na ang puso ng mga hindi naniniwala ay manglupaypay sa pagkilala sa tanging tunay na Diyos. Bilang mga kumikilala sa buhay na Diyos, lagi nating panghawakan ang kanyang mga pangko sa kanyang salita na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Laging nakalaan ang tulong niya sa ating sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangko, kaya laging magpasalamat sa bawat araw na ibinibigay niya sa ating. Purihin ang Diyos. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.